Sa eksenang ito, makikita ang ilang mga mandirigmang hawak ang kanilang mga espada habang hirap na hirap sila sa labanan. Isa sa kanila ang nabanggit ang pangalan ng kalaban, si Mayo Chang, at isinumpa ito, tila ba si Mayo Chang ay may kagagawan na ng pagkamatay ng isa sa kanilang mga kasama. Itinutok ng isa sa mga mandirigma ang kanyang espada kay Mayo Chang habang sinabi niyang dati silang magkakampi. Tinanong niya kung paanong nagawa ni Mayo Chang ang ganitong pagtataksil. Si Mayo Chang, na nakasuot ng hood at may madilim na aura sa mukha, ay binigkas lamang na tama ang sinasabi nila. Ngunit iginiit niyang kailangan siyang unawain, sapagkat trabaho lang ang kanyang ginagawa. Bigla niyang pinahampas ang kanyang tanikala sa natitirang buhay na mandirigma. Tinamaan sa mismong gitna ang isang lalaki at agad na bumagsak. Nabigla ang dalawang natitira sa kanilang nasaksihan. Habang hinuhugot ni Mayo Chang ang tanikala mula sa katawan ng lalaki, nanatiling nakadikit dito ang dugo, patunay na patay na ang biktima. Mabilis na muling umatake si Mayo Chang gamit ang kanyang tanikala. Hamampas ito sa kanan, at tinamaan sa ulo ang isa pang lalaki na agad ding binawian ng buhay. Nanatiling nakatayo ang huling mandirigma, litong-lito at halos hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Habang umiikot pa sa ere ang tanikala, nagdesisyon siyang huwag mag-aksaya ng panahon. Ang tanging nasa isip niya ay ang makaligtas. Agad niyang inatake si Mayo Chang, umaasang mauunahan niya ito bago pa man muling makabawi. Ngunit tila inaasahan na ito ni Mayo Chang. Sa isang iglap, may binuga siyang bagay mula sa kanyang bibig, isang kakaibang sandata. Bago pa makaiwas ang lalaki, 3 karayom na matutulis ang dumiretso sa kanyang mga mata. Tinamaan siya, at napasigaw sa sakit habang tinatakpan ang kanyang mukha. Ngunit hindi pa roon natapos ang lahat. Isang mabilis na hiwa ang isinunod ni Mayo Chang, dahilan upang bumulwak ang dugo sa ere. Sa paligid ay nagkalat ang mga bangkay. Isa na namang misyon ang matagumpay na natapos ng kilabot na mamamatay tao, si Mayo Chang. Kilala siya hindi lamang sa kanyang nakakatakot na kakayahan, kundi pati na rin sa pagiging walang puso pagdating sa trabaho. Kahit ang mga dati niyang kasama sa armas ay walang ligtas kapag sila na ang sunod sa listahan. Sa kabilang eksena, lumitaw sa screen ang isang magandang larawan. May isang babae na nagsasalita tungkol sa bunsong anak ng isang pamilya na umano'y walang silbi. Ikinasal daw siya rito at ginawa itong matinong lalaki, gamit ang suporta ng kanyang pamilya. Ngunit ngayon, may kalaguyo na raw ito. Si Song Cho-hang, ang babaeng nasa larawan, ay inakusahan niyang nanlalandi sa kanyang asawa. Ayon sa babae, layunin ni Song Cho-hang na kamkamin ang kayamanan ng kanilang pamilya. Sa galit, mariin niyang sinabi sa kausap na ipapatay niya ang babaeng iyon. Ang mamamatay taong kukumplito sa misyon ay walang iba kundi si Mayo Chang. Ngunit kapansin-pansing tila may alinlangan si Mayo Chang sa pagtanggap ng trabaho. Sa unay tumanggi siya at sinabing malas ang pumatay ng babae. Pero kalaunan ay pumayag din siya, basta't may karagdagang bayad. Hindi nag-atubili ang matandang babae. Wala raw siyang pakialam sa halaga, basta't tuluyan nang mawala si Song Cho-hang. Nangako pa siya ng dagdag na insentibo kay Mayo Chang kapag natapos ang misyon. Sa harap ng malaking halaga, tinanong ni Mayo Chang kung gusto rin ba ng babae na ipapatay ang kanyang asawa. Sinabi pa niyang may diskwento ito kung sabay na ipapagawa. Ngunit agad na tumanggi ang babae. Hindi raw siya handang maging byuda. Sa isa pang eksena, isang malakas na pagngangaang sumalubong sa tanawin, tila ba may taong antok na antok at walang gana. Si Gang Ryong pala iyon, mukhang inaantok habang nasa trabaho sa loob ng isang maliit na kainan. 2 customer ang nagpaalam kay Gang Ryong at pinasalamatan siya dahil sa masarap na pagkain. Magalang siyang nagpasalamat at nagpaalam din pabalik. Sa mesa ng mga customer, may natirang 2 dumpling, mukhang bago pa at hindi man lang naiari. Agad itong napansin ni Gang Ryong at tila natutukso siyang kainin ito. Pero bago pa niya maubos, bigla siyang tinadyakan sa ulo, isang malakas na sipa na nagpigil sa kanya. Ang tumadyak ay ang matandang babae na siyang may-ari ng kainan. Galit nitong sinabi na ipinagbabawal niyang kainin ang mga tira, at tinanong kung ilang beses na ba niya itong pinaalalahanan.
Nagpalusot naman si Gang Ryong at sinabing tinutulungan lang daw niya si Yeren sa paghuhugas ng mga pinggan. Pero sumagot ang matandang babae, "Sino bang nagsabi sa'yo na mag-alala tungkol doon?" At sarkastikong tinanong kung anong kakainin ng mga baboy na may 4 na paa kung inuubos ng baboy, na may 2 paang pagkain. Ilang sandali pa'y lumapit si Yeren, tapos na sa kanyang gawain at handa nang umalis. Tinanong niya kung saan pupunta ang matanda. Nang mabanggit ang salitang, "ma", naging malinaw na inapala ni Yeren ang matanda. Sinabi ng matandang babae na may makikita lang siya sa bayan at babalik din kinabukasan. Magalang namang nagpaalam si Gang Ryong at sinabing, "Ingat po, Lola." Ngunit agad siyang sinita ng matanda. Aniya, ilang beses na raw niyang sinabing, "Boss," o "Ate," ang dapat itawag sa kanya. Binalaan pa siya ng matanda, na kung sakaling magkasalubong sila sa labas, huwag siyang kilalanin. At kung sakaling kilalanin siya ni Gang Ryong, yari siya. Tumango si Gang Ryong at sinabing naiintindihan niya. Nang tumalikod siya, napatingin sa kanya si Yeren, halatang may isa na namang pagkakamali siyang nagawa. Pinagalitan siya ni Yeren, ipinaalala na ilang ulit na niyang sinabi na huwag kainin ang mga tira. At kung nagugutom siya, sabihin lang ito. Lamambot naman ang mukha ni Yeren at sinabing dumaan siya sa kusina mamaya, at pa-steam siya ng dumplings para kay Gang Ryong, lalo't wala naman ang kanyang ina. Napangiti si Gang Ryong sa narinig. Ngunit bigla niyang napansin ang 2 kalapiteng papalapit sa direksyon nila. Ipinahiwatig nito na may bagong order na parating. Kinumpirma ito ni Yeren at sinabing masyado ng marami ang mga order. Dagdag pa niya, "Sa susunod na lang kita ipagluluto." Agad na lumingon si Gang Ryong, halatang nadismaya. Habang papasok muli sa kusina si Yeren, medyo nalito si Gang Ryong at nagtanong kung nagbibiro lang ba si Yeren. Pero casual lang na sagot nito, "Ewan ko." Pagsapit ng hapon, sa bayan, abala si Gang Ryong sa pagde-deliver ng pagkain. Iniabot niya ang huling order sa isang matanda na labis ang pasasalamat dahil mainit pa rin ang pagkain. Nang matapos na siya, masayang-masaya si Gang Ryong at sinabing sa wakas, ang natirang 2 platong dumpling ay kanya na. Habang nilalaro at kinakain ang dumpling, may napansin siyang kakaiba sa kalye. Bigla siyang nagtago sa isang sulok. Nakita niya ang matandang babae, ang kanyang boss. Ayaw niya itong makasalubong. Ngunit habang nagkukubli, sumilip siya ng palihim at may nakita siyang lalaking tila sinusundan ang matanda. Sa isip ni Gang Ryong, mukhang kainahinala ang lalaki at maihahalin tulad sa isang magnanakaw ng hayop, isang cattle rustler. Samantala, sa isang mamahaling restoran na malapit sa lawa, may isang babae roong kahawig ng babaeng gustong ipapatay ng pangit na ginang sa naunang eksena. May isang lalaking kausap ang babae, pinupuri siya at sinabing napakaganda niya gaya ng dati. Binanggit din niya ang pangalan nitong Chohang. Ang lalaki ay mukhang asawa ng pangit na ginang. Sinabi nitong ang 6 na araw na lumipas ay parang 6 na taon para sa kanya, at hindi raw niya alam kung paano niya kakayanin pa ang susunod na 6 na araw. Nag-alala naman si Chohang at sinabing huwag magsalita ng ganoon. Ngunit bigla niyang hinawakan ang kamay ni Chohang at sinabing hindi siya nagbibiro. May seryoso siyang pahayag, buong buhay daw niya, para sa kanyang asawa at pamilya nito ang kanyang isinakripisyo. Pero nang dumating si Chohang, isang bagong mundo ang kanyang nakita. Hiniling niyang tumakas na sila, nais daw niyang ailay ang natitirang buhay niya para kay Chohang, kahit pa maging aso niya ito. Ngunit sa halip na magpakita ng emosyon, matamis na tumawa si Chohang sa narinig. Sinabi niyang maaari bang maging magkaibigan muna sila. Pero halatang labis ang pagkahumaling ng lalaki, halos obsesyon na ang kanyang nararamdaman para kay Chohang. Samantala, sa kabilang mesa, isang misteryosong lalaki ang tahimik na nanunood sa kanila. Siya si Mayo Chang, ang mamamatay tao na tila ba nanginginig sa kilabot habang pinapakinggan ang kabalbalan ng kanilang usapan. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, halatang pidgel na pidgel siya sa sarili, mukha siyang nasusuka at iniisip na baka hindi na niya kayanin ang naririnig niya. Ibinaba niya ang kanyang baso. Gusto na sana niyang sugurin ang lalaki, pero pinigilan niya ang sarili, nasa negosyo raw siya. Pagtingin niya muli sa babae na tila may tinitingnan sa kanyang bag, naisip niyang baka hindi na niya kailangang gamitin pa ang kanyang tanikala laban dito.
Dahan-dahan niyang binuka ang kanyang bibig at inilabas ang isang maliit na sandata, isang dart na may nakatagong karayom na nakamamatay. Handa na sana siyang itira ito upang patayin ang babae. Pero bago pa siya makagalaw, biglang may tumanggal ng dart mula sa kanyang bibig. Laway lang niya ang tumalsik. Napamulagat siya sa gulat. Si Gangryong pala ang kumuha ng sandata. Maingat na sinuri ni Gangryong ang dart at saka tinapon ang karayom na laman nito. Nang makumpirma niya ang intensyon, tiningnan niya ng masama si Mayo Chang at sinabi, "Alam ko na." Ipinahayag ni Gangryong na naramdaman niya ang nakamamatay na intensyon ng lalaki, at tinanong kung isa ba itong mamamatay tao. Hindi nakaimik si Mayo Chang, hindi niya inasahang mahuhuli siya ng ganoon. Bigla namang may tumawag kay Gangryong mula sa kabilang mesa. Isang matandang babae ang nagtanong kung siya ba si Ginoong Gang. Doon lang nila napagtanto na ang babae pala ay ang ina ni Yeri. Umiti si Gangryong at magalang na sinabi sa matanda na sandali lang, tinawag pa niya itong, "ate," bilang pagbibiro. Ngunit biglang umatras si Mayo Chang pabalik sa kanyang upuan. Samantala, sa mesa ng matanda, tila may nagtatanong kung kilala ba nila ang grupo. Agad namang itinanggi ng matandang babae, hindi raw niya alam kung sino ang mga ito. Nagulat ng husto si Mayo Chang. Habang pinagmamasdan niya si Gangryong, naitanong niya sa sarili kung ano ba talaga ang nilalang na iyon, ano yung piraso ng taba na yun. Sabay labas ng kanyang sandata, isang tanikala. Ngunit si Gangryong ay nakatingin lamang sa kanya, tila litong-lito kung anong ginagawa ng mamamatay tao. Samantalang si Mayo Chang ay parang may kakaibang pakiramdam. Iniisip niya kung paanong hindi man lang niya napansin ang matabang lalaki hanggang sa malapitan niya ito. Sa kabilang dako, bumulong si Gangryong sa matandang babae, sinabing may kutob siyang ang mamamatay tao ay siya ang pantirya. Tinanong niya kung gusto ba ng matanda na tumakas sila, o kung gusto ba nitong siya na ang babangga sa kalaban. Ngunit sa halip na matakot, tiningnan lamang siya ng matanda ng masama at tinanong kung gusto ba nitong maglaho na lang. Napa-atras si Gangryong, dahil sa tindi ng presensya ng matanda, muntik na naman niyang makalimutan kung sino ito. Habang nag-uusap sila, biglang pinakawalan ni Mayo Chang ang kanyang tanikala. Handa na siyang umatake. Ang unang hampas ng kanyang sandata ay tumama patungo kay Gangryong. Hindi man siya nakaharap dito, agad niyang nablock ang atake gamit ang kanyang paa. Sa isang iglap, lumihis ang tanikala at tumama sa gilid ng restoran, dahilan upang magimbal ang lahat ng naroon. Nagkagulo ang mga tao. May mga sumisigaw na may away. Maging si Mayo Chang ay nabigla sa pangyayari. Hindi siya makapaniwala sa nakita, nanginginig siya sa inis at pagkalito. Bulong niya sa sarili, paanong naipagtanggol ng matabang yun ang Thusant Soul Chain, kung na kaya pang durugan ang bato. Samantala, si Gangryong ay nakangiting bahagya, habang sinasabi sa sarili na ang katawan niya ay kusang gumalaw na naman. Sa kabilang panig, nakatingin si Gangryong sa matandang babae habang nagsalita ang manliligaw nito, sinabing mas mabuting umiwas na rin sila sa kaguluhan. Sang-ayon naman ang matanda sa sinabi ng lalaki. Ngunit bigla na lang sumiklab ang galit ng matandang babae kay Gangryong. Kitang-kita sa mukha ni Gangryong ang kaba, para siyang kuting na natakot sa maaaring mangyari sa kanya. Samantala, ang mamamatay tao ay lalo pang nagngit-ngit matapos niyang harapin ang isang malakas na kalaban. Muling inatake si Gangryong gamit ang kanyang mga kadena. Ngunit nanatiling nakatayo si Gangryong, hindi gumalaw, habang pinapanood ang mga kadena na papalapit sa kanya. Bago pa man siya tamaan, bigla niyang sinunggaban ang kadena na para bang walang bigat ito. Kinailan niya ito palapit sa kanya gamit lamang ang kanyang kanang kamay. Sa lakas ng paghila niya, nawala ng kontrol ang mamamatay tao sa kanyang kadena at napalapit siya kay Gangryong, hindi makawala dahil nakapulupot na ang kadena sa kanyang mga braso. Makikita sa mukha ni Gangryong ang pagkainis. Sinisi niya ang mamamatay tao kung bakit nagalit sa kanya ang matandang babae, dala ng kaguluhang idinulot nito. Bigla niyang binigwasan ang ulo ng mamamatay tao gamit lamang ang kanyang kamay. Pagkatapos nito, inamin niyang siguradong mapapag-alitan siya ng matanda dahil dito. Walang naging reaksyon ang mamamatay tao sa naging atake. Narinig na lamang ang tunog ng pagkabasag habang bumagsak ito sa sahig.
Kasunod nito, isang malakas na pagyanig ang dumaan sa buong lugar, bunga ng atakeng ginawa ni Gangryong. Pistulang lindol ang epekto nito sa buong paligid. Namutla si Gangryong at halatang nag-aalala. Napaisip siya kung sobra ba ang lakas ng kanyang ginamit. Ilang sandali pa, gumuho ang buong restaurant, para bang tinamaan ng isang matinding lindol, at tuluyang lumubog sa tubig na parang ganap na nasira. Sa kabila ng trahedya, nakaligtas naman ang lahat ng naroon. May bangkang malapit na agad na tumulong. Habang lumulubog ang gusali, nagtakbuhan ang mga tao patungo sa hagdan ng bangka at halos hindi nakaligtas sa oras. Basang-basa ang lahat habang pinapanood ang nangyari sa loob lamang ng ilang minuto. Isa-isang sinubukan ng mga tao na patuyuan ang kanilang mga damit. Kasama sa mga nakaligtas ang matandang babae na ngayon ay nasa bangka na rin. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang manliligaw at sinabing mas mabuti pang umalis na siya. Naguluhan naman ang lalaki at tinanong kung sino ba talaga siya. Hindi alam ng matandang babae ang sasabihin at tinakpan na lang ang kanyang mukha. Nang makabawi, muling bumalik ang anyo ng matanda sa dati. Inis man siya, nagsalita pa rin siya ng may pagkamaharlika, iniisip niyang epektibo pa rin ang kanyang pagbabalat kayo bilang dalagang babae. Inamin niyang nawawala ang kanyang pustiso at hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Mula sa likod, may kabasigang Ryong habang maingat na sinabi na pati raw make-up ng matanda ay wala na rin, at tinawag pa niya itong, ate. Hindi pa man siya tapos magsalita, pinaghahampas na siya ng matanda, galit na galit, at paulit-ulit na sinabing ayaw niyang nakikialam si Gangryong sa kanyang mga gawain. Tinawag pa siyang batugan. Sinusubukan ni Gangryong magpaliwanag ngunit wala siyang magawa kundi tanggapin ang bagbog mula sa matanda. Habang abala sila, litong-lito pa rin ang manliligaw at hindi maunawaan ang lahat ng nangyari. Isang kaguluhan talaga ang buong eksena. Ngunit biglang ngumiti ang matandang babae sa lalaki at sinabing hayaan na lang ang nangyari. Binigyan pa niya ito ng swerte at hiniling na maging mabuting asawa sa kanyang mapapangasawa. Ang dating kumpiyansang lalaki ay ngayon ay tila taunang boksingero. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagsisisi sa lahat ng oras at effort na ibinigay niya. Samantala, lumapit si Gangryong sa matanda, may maamong mukha, at nakiusap na huwag nang sabihin kay Yeri ang lahat ng nangyari. Ngunit tinilian siya ng matanda, galit na galit, at sinabing hindi na siya makakalusot ngayon. Ikukwento niya kay Yeri ang lahat ng ginawa ni Gangryong. Biglang nabanggit ni Gangryong na may tinatagong deodeok wine siya, matagal na niyang inimbak. Sa isang iglap, nagbago ang tono ng matanda. Nagkunwaring nakalimot at nagtanong kung may nangyari ba ngayong araw, sabay tingin ng matalim. Habang abala silang lahat, si Mayu Chian, ang mamamatay tao, ay buhay pa pala. Nakagapos ang kanyang mga kadena sa isang sanga habang palutang-lutang sa dagat. Sa sumunod na eksena, isang daga ang makikitang tila may hinahanap. Naglalakad ito sa paligid, naghahanap ng makakain. Maya-maya'y napansin nito ang pagkaing nasa lupa, at agad itong lumapit upang kainin. Ngunit biglang gumuho ang lupang tinutuntungan nito. Nabigla ang daga, hindi nakagalaw, at nahulog sa isang butas, isang patibong pala ito na sadyang inilaan para sa kanya. Malapit sa bitag, may malaking hukay na sadyang ginawa para lamang sa isang daga. Unti-unting lumapit ang isang grupo ng mga mamamatay tao sa lugar. Habang pinagmamasdan nila ang lalim ng bitag, isa sa kanila ang nagsabing gumana ang patibong at malamang ay patay na ang daga. Nagtipon sila at nagsimulang pag-usapan ang mga patibong na ginawa nila. Ayon sa isa, napaka-perpekto ng bitag upang malinlang ang isang sensitibong daga. Sinang-ayunan nito ng isa pa, at sinabing kahanga-hanga ang mekanismo ng bitag na gumana kahit sa maliit na pagbabago ng bigat. Pinuri nila ang kanilang kasamahang si Ran, ang babaeng assassin, at sinabing isang obra maestra ang kanyang panlilinlang. Ngunit isa sa mga kasamahan nila ay tila napapakamot ulo habang pinapanood ang kanyang nasaksihan. Isang simpleng bitag lang ang ginawa ni Ran, isang takip at patpat na nakakabit sa tali. Nang makapasok ang daga, automatikong nahuli ito sa loob. Nagpakita ng kumpiyansa, sinabing sapat na raw ito para mahuli ang daga. Tinatanong niya sa mga kasama kung hindi ba't tama ang kanyang paraan. Ngunit nanahimik ang mga kasama niya, tila hindi makapaniwala sa sobrang kasimplehan ng kanyang ginawa.
Maya-maya ay sabay-sabay silang lumingon sa kanilang pinuno, ang gumawa ng napakalaking hukay. Pinuri pa rin nila ito at tinawag ang kanyang trabaho na kamangha-mangha. Walang tanong-tanong, inutusan ng lider ang grupo na isa bilang parusa. Habang sinusunod nila ang utos, humingi ng tawad kanyang ate. Isa sa mga kasama nila ang nagsabing napakabobo niya para gawin iyon sa harap ng kanilang lider, na siya ring mukha nilang kahihiyan dahil sa malaking hukay na ginawa nila. Nagpatuloy sa pagsasalita ng walang saysay ang kanilang lider. Sinabi nitong napakabobo ng gumawa ng simpleng bitag at sino raw ang titingin sa daliri kapag may itinuturong buwan. Muli niyang inutusan ang grupo gawing gutom si Ran. Ang leader na ito ay si Ran rin pala, ang puno ng Wicked Flame Squad. Kilala rin siya bilang Death Designer, isang assassin na mas nais maalala bilang isang artist kaysa bilang isang mamamatay. Samantala, sa ibang eksena, ipinakita ang isang lalaking hindi pa kilala. May narrator na nagpakilala sa kanya bilang si Thunder, kilala rin bilang The Brutal Sword. Siya raw ang nagsabing paprotektahan ang grupo nila, na tinatawag na Golden Dragon Pillar, ngunit sa totoo lang, para lang siyang lintang sumisipsip sa kanila. Nagbayad sila ng ilang kilalang mga assassin para tapusin siya, ngunit wala ni isa mang nagtagumpay. Sa bawat bigong tangka, paulit-ulit silang binabalikan at sinusugod. Sa puntong ito, makikita ang isang bisitang nakikipag-usap sa Wicked Flame Squad. Ipinahayag ng bisita na kahit mab-aigo ang grupo, hindi raw nito hinahayaan na makaganti ang kalaban, kaya't wala silang kinatatakutan. Nagpakita ng kasiyahan ang lider nang marinig ito. Aniya, tama ang sinabi nila, tinatapos nila ang mga target na parang aksidente lamang. Dahil dito, hindi sila pinagbabayaran kahit palaging nagkakamali. At pagkatapos nito, tumawa siya ng malakas. Nang matapos ang usapan, tila nakumbinsi ang bisita. Sinabi niyang umaasa na siya ngayon sa grupo at kailangang umalis kaagad dahil mahaba pa ang biyahe niya. Pagkaalis ng bisita, biglang may mesa na nabasag sa sahig, sinadyang ibagsak. Ang lider pala ang may gawa nito. Nagsalita siyang mag-isa, na para bang naiinis. Aniya, paano raw nila natiis na pag-usapan ang Wicked Flame Squad sa ganoong paraan? Ipapakita raw niya sa kanila kung anong mangyayari kapag sila'y pinahiya. Ngunit hindi niya namalayang naririnig siya ng ilang miyembro niya sa likuran. Halatang naguguluhan ang mga ito. Isa sa kanila ang nagtanong kung hindi ba't siya rin ang nagsabi noon. Ngunit agad siyang pinagsabihan ng isa pa na manahimik na lang. Habang ang kanilang lider ay patuloy na nagsasalita ng tila wala sa sarili, mariing niyang ipinahayag na matapos ang kasalukuyang misyon, ang susunod niyang pantirya ay ang grupong Golden Dragon Pillar. Ginawa niya itong banta bilang ganti sa kahihiyang kanilang natamo. Ngunit halatang hindi na ito matiis ng kanyang mga kasamahan. Palihim silang nagsialis, bit-bit ang kanilang mga sandata, sabay sabing hindi na nila kayang makinig pa sa kanilang lider. Ipinakita sa kilos ng isang artistang babae na hindi niya talaga matanggap ang kahihiyan, kaya't ganun na lang ang kanyang asal. Sa sumunod na eksena, makikita ang isang tulay kung saan may ilang tao na nag-uusap. Isa pala ito sa mga miyembro ng Assassin's Squad, mga kababaihang bihasa sa pagpatay. Isa sa kanila ay abalang naglilinis sa sahig ng tulay. Ang kanilang leader mismo ang nagwawalis at nang matapos ay ipinahayag niyang tapos na ito. Nagpalakpakan at pumuri ang kanyang mga kasamahan, pinuri nila ang galing ng kanilang lider. Ayon sa lider, ang tulay na ito ay mistulang kaya raw pagtayuan ng 1,000,000 sundalo, ngunit walang maniniwalang isang dagalang ang kayang magpaguho nito. Nagpatuloy ang mga kasamahan sa pagpuri sa kanilang lider. Sinabi nilang nasaksihan nila mismo ang paggawa nito at hirap pa rin silang paniwalaan ang kanilang nakita. Tahimik lamang nang ngumiti ang lider habang tinatanggap muli ang papuri mula sa kanyang grupo. Habang nag-uusap sila, nagtanong ang lider kung nasaan na ang kanilang target. Isa sa mga miyembro ang nagulat ng kinaroroonan nito. Samantala, may isang lalaki ang bigla na lang lumitaw, si Gangryong, ang tinaguriang Chad. Halatang pagod si Gangryong sa kanyang pagde-deliver, ngunit sa kabila ng kanyang itsura, madali lang siyang nakatawid sa tulay na walang kahirap-hirap. Sa kabilang banda, ang Assassin's Squad ay patuloy pa rin sa pulong. Ayon sa kanilang ulat, darating ang target sa loob ng 10 minuto.
Ngunit bigla na lang dumilim ang mukha ng bawat isa sa kanila. Napalingon sila sa paligid ng may mapansing dumaan sa kanilang tabi. Gulat silang nagtanong kung ano ang iyon, may dumaan ba? Tinatanong nila ang kanilang leader kung nakita rin ba niya yon. May ilan na nagsabing hindi rin nila alam, masyadong mabilis ang pangyayari. Pakiramdam nila ay parang tao o baboy ang dumaan. Nagulat ang leader nang marinig na may baboy daw na tumawid sa tulay na ginawa nila. Napatingin ang buong squad sa tulay. Tinanong ng leader kung nagkamali lang ba siya nang nakita, ngunit kung ano man iyon, malinaw na tumawid ito sa tulay. Sumang-ayon naman ang iba at kinumpirma na may dumaan nga talaga. Napatingin silang muli sa tulay, ngunit ngayon, napabuntong hininga na lamang sila. Wala silang masabi. Worry na patulala ang bawat isa. Hindi makapaniwala ang leader at nagtanong kung bakit hindi bumagsak ang tulay. Aniya, may mali talaga. Habang papalapit siya sa tulay, tinatanong niya kung baka hindi pantay ang balanse nito. Ngunit pag-apak pa lang niya, bigla itong gumuho. Isang hakbang lang ang kailangan at nahulog din ang leader sa sariling patibong na kanilang ginawa. Isang kabiguan para sa kanilang grupo. Nangyari ito sa harap ng mga miyembro ng squad na dali-daling sumigaw. Tinatawag ang pangalan ng kanilang leader sa gitna ng takot at pag-aalala. Sa kabutihang palad, may suot na safety harness ang leader kaya't ligtas siya. Agad siyang tinanong ng mga kasamahan kung ayos lang ba siya. Bigla namang may lumitaw mula sa kabilang bahagi ng tulay, ang kanilang target, na mukhang nasaksihan ang lahat ng nangyari. Tahimik lang siyang uminom ng alak at umalis na tila walang pakialam. Habang siya'y naglalakad palayo, ang mga miyembro ng squad ay nagsusumikap hilahin ang kanilang leader pataas. Sa kasamaang palad, nawalan ito ng malay dahil sa matinding trauma ng pagkahulog mula sa mataas na lugar. Samantala, sa ibang tagpo, makikita si Gangryong na naghahatid ng order ng dumplings mula sa isang matandang lalaki. Masayang-masaya ang matanda at sinabing malaki ang utang na loob niya kay Gangryong sa tuwing naghahatid ito ng pagkain. Matapos maabot ang bayad, pinuri ng matanda ang dumplings at sinabing napakaganda ng pagkakagawa, mushroom at gulay lang ang laman. Sagot naman ni Gangryong, para lang daw iyon sa matanda, ang punong monghe pala. Laking gulat ng punong monghe nang makarinig siya ng sigawan mula sa labas ng kanyang silid. Nandoon ang iba pang monghe, humihingi ng tawad at nakikiusap na pagbuksan sila. Alam nilang 10 araw na siyang nag-aayuno. Hindi nila alam, patagang kumakain ang punong monghe ng dumplings na inorder kay Gangryong. Pasigon niyang pinapaalis ang kanyang mga disipulo, sabay sabing huwag silang lalapit sa kanya. Sa likod naman, palihim na tumatawa si Gangryong. Nadagdag pa ng punong monghe na hindi raw sila marunong makinig, sabay tanong kung bakit daw ba sila mas nagmamalasakit sa kanyang buhay kaysa sa kanya mismo. Pagkatapos noon, lumingon ang punong monghe at tinanong si Gangryong tungkol sa susunod na delivery kinabukasan, ngunit hindi na niya ito naabutan. Umalis na pala si Gangryong. Agad siyang tumingin sa bintana at nakita si Gangryong na papalayo na mula sa lugar. Napabulalas siya ng, amataba, sabay tanong kung paano nakababa si Gangryong mula sa ganoong kataas na lugar. Kitang-kita kasi na nasa isang napakataas na bundok ang kanyang silid, tila ba isang liblib na lugar na napakahirap akyatin. Napailing ang punong monghe at inusal na talagang kakaibang tao si Gangryong, habang patuloy pa rin siyang tinatawag ng iba pang monghe mula sa labas ng kanyang silid. Samantala, sa ibang tagpo, makikitang abala na naman ang leader ng assassin squad sa paggawa ng isa na namang walang kakwenta-kwentang bitag. Namangha na naman ang kanyang mga kasamahan sa disenyo ng kanilang leader, na animoy laging handa sa kahit anong posibleng sitwasyon. Biglang tinawag siya ng isa sa mga miyembro at nagtanong. Inusisa nito kung posible kayang isa talagang martial arts master ang malaking mama na dumaan, hindi isang baboy gaya ng inakala nila noon. Aniya, may narinig siyang ang isang tunay na master ay kayang gumalaw ng hindi man lang nag-iiwan ng bakas sa nyebe. Ngunit bago pa siya makapagtapos, pinalo ng leader ang kanyang mukha gamit ang daong hawak niya. Tinawag siyang Hangul. Inis na inis ang leader at paulit-ulit na sinabi na ang mga nagpapanggap lamang na martial arts master ang gumagawa ng mga ganyang kwento.
Sa seryosong tono, sinabi niya sa grupo na sila ay mga tagalikha ng sining, hindi sila dapat nagpapaloko sa mga nagyayabang at nagyayabang lang. Dapat daw ay mag-focus sila sa paggawa ng mga bagong disenyo. Agad humingi ng paumanhin ang mga miyembro sa kanilang ate. Tinanggap naman ng lider ang paghingi nila ng tawad. Pagkatapos noon, ipinakita sa eksena si Gangryong na tumatakbo pauwi. Habang tuloy-tuloy ang kanyang pagtakbo, napansin siya ng mga tangatanggang Assassin's Squad, muli nilang nakita si Gangryong na lumampas sa kanilang harapan. Biglang sumigaw ang lider at pinahinto si Gangryong. Ngunit huli na, patuloy pa rin ito sa pagtakbo. Tumingon si Gangryong sa kanila habang patuloy sa kanyang pagtakbo. Saglit siyang huminto at nagtanong kung siya ba ang tinatawag. Tumango ang lider ng squad at sinabing oo, siya nga. Pinapapunta siya nito. Tumakbo naman ng walang alinlangan si Gangryong papalapit sa kanila. Nagkatinginan na lang ang squad sa pagkabigla sa kanyang casual na kilos. Nang makalapit na si Gangryong, nagtanong ito kung ano ang kailangan nila sa kanya. Ngunit tila napatulala ang mga assassin. Hindi sila makapaniwalang napakadali lang sa kanya na malampasan ang kanilang mga bitag. Namumuo ang pagkagulat sa mukha ng kanilang lider. Hindi siya makapaniwala at sinabing hindi ito tama. Pumulot siya ng bato at inihagis sa mismong lugar ng bitag upang subukan ito. Habang gumugulong ang bato, bigla na lang lumitaw ang dalawang malalaking patalim na parang gunting at pinulbos ang bato. Nagulat si Gangryong sa nasaksihan. Ganoon din ang lider, hindi niya inasahan na gumagana nga pala ang kanyang bitag. Agad niyang hinayla si Gangryong habang tumatawa pa. Tinanong niya ito kung nakita ba niya iyon, sabay sabing kung sakaling nadulas siya roon, siguradong patay siya sa pagitan ng mga talam. Kumamulang sa ulo si Gangryong at ngumiti, sabay sabing hindi niya alam kung ano iyon, pero mukhang kahanga-hanga. Patuloy na tumawa ang lider habang tila naaaliw sa nangyari. Ngunit biglang nag-iba ang kanyang mood. Bigla niyang hinawakan si Gangryong gamit ang dalawang kamay at galit na tinanong kung sino nga ba siya. Sunod-sunod ang tanong niya kung si Gangryong rin ba ang lalaking nakita nila sa tulay noon. At kung bakit binaygo nito ang dalawa nilang bitag na nakalaan sana para kay Thunder, ang brutal na espada. Naisip ng lider na kilala ni Gangryong ang kanilang target, kaya't tinanong niya kung paano nito nalaman ang tungkol sa target nila. Ngunit bigla na lang may boses na sumabat mula sa kung saan, hulihin sino. Tumingon ang lider at nakita kung sino ang nagsalita. Nandoon mismo sa harap nila ang target, si Thunder, ang brutal na espada. Sinabi nitong nakita niya sila sa tulay na gumuho. Nagbago ang tono ng kanyang boses, ngayoy galit na. Aniya, hinala niya na ang bumagsak na tulay ay isang patibong para sa kanya. Habang nakatingin ang grupo ng mga assassin sa kanilang target, bigla raw nagsalita ang kanilang leader, at ang utos, tumakbo. Agad silang naglaho sa paligid, iniwang mag-isa si Gangryong na tila walang kamalay-malay sa nangyayari. Sa kabilang banda, ang brutal Sword Thunder ay naglabas ng nakakakilabot na intensyong pumatay. Galit nitong sinabi kung sino raw ang nagsabing papayagan niyang makatakas ang mga iyon mula sa kanya. Habang patuloy pa rin sa pagtakbo ang mga assassin, napalingon sila sa likuran matapos maramdaman ang malakas na aura ng panganib na papalapit sa kanila. Ngunit ngumisi lamang si Brutal Sword Thunder habang hinahabol sila, halatang sabik na silang lahat ay patayin. Samantala, napatitig si Gangryong sa papalayong assassin squad. Napansin niyang papalapit na sa kanya ngayon si Brutal Sword Thunder. Hindi nag-aksaya ng oras ang brutal na mandirigma at unang umatake kay Gangryong. Sa gulat ng lahat, naiwasan ito ni Gangryong, bagamat halatang nagulat siya sa biglaang pag-atake ng hindi kilalang kalaban. Tinitian pa niya ito at sinabing tila may hindi pagkakaintindihan. Ngunit kapansin-pansing pawisan at balisa si Brutal Sword Thunder matapos ang kanyang sablay na pag-atake. Galit na galit ito at muling umatake, sabay sigaw kung paanong naiwasan daw ng matabang lalaki ang kanyang espada. Idinagdag pa niyang, sa wakas, ang Golden Dragon Pillar ay nakapili ng tamang tao. Ngunit patuloy lang ang ngiti ni Gangryong habang mahinahong nagpapaliwanag na napadaan lamang siya at wala siyang kinalaman sa mga assassin. Madali niyang naiwasan ang sunod-sunod na atake mula sa kalaban.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin ni Gang Ryong na naitulak na siya palapit sa isang puno at tila wala na siyang malulusutan. Hindi pa rin tumigil si Brutal Sword Thunder at muling umatake habang sumisigaw ng, "Mamatay ka na!" Ngunit ngayon, si Gang Ryong ay tila nawalan na ng pasensya. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkainis dahil hindi siya pinakikinggan. Bigla siyang gumalaw na parang kusang kumilos ang kanyang katawan, hinarang ang espada, at sa isang iglap, nabasag niya ito. Kasunod nito, mabilis niyang tinamaan ang kalaban sa dibdib gamit ang siko, sinundan ng isang malakas na uppercut sa ulo. Isang makapangyarihang suntok ang nagpataob sa kalaban. Lumipad ito sa ere, duguan ang ilong, at nawala ng malay. Matapos nito, tila natauhan si Gang Ryong. Bumalik sa kanyang ulirat ang kanyang muscle memory sa martial arts. Napatingin siya sa paligid at nakita ang kalabang nakalutang pa rin sa hangin. Agad siyang nagmasid sa paligid upang siguraduhing walang nakakita sa ginawa niya. Nang maisip niyang wala namang saksi, dali-dali siyang tumakbo palayo sa pinangyarihan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, nakasilip pala mula sa mga damuhan ang assassin squad. Isa sa kanila ang nagsabing nakita nila ang lahat ng ginawa ni Gang Ryong, pati raw ng iba pa. Isa sa mga babae sa grupo ang napasigaw sa tuwa, sabay sabing tama siya, ang matabang lalaking iyon ay isang ang master at iniligtas pa ang kanilang mga buhay. Ngunit ang kanilang leader ay tila natahimik at nanlilimahid ang aura. Ilang sandali pa, nagsalita ito. Bagamat may pag-aatubili, tinanong niya ang kanyang grupo. Nakatingin lang ang mga miyembro sa kanya habang hinihintay kung ano ang sasabihin niya. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang leader na dati seryoso ay bigla raw tila na in love. Tinanong niya ang kanyang grupo kung ano raw ang dapat niyang gawin ngayon. Nagulat ang lahat sa ipinakita ng kanilang leader. Sa loob ng isang restaurant, masaya raw si Yeri habang pinagmamasdan si Gang Ryong na abalang-abala sa pagkain ng dumplings. Tawanan daw sila ng tawanan, tila may masayang pinag-uusapan. Habang nagmamasid mula sa labas ng bintana ang assassin squad, nakita nilang magkasama sina Gang Ryong at Yeri, parehong masaya. Nalungkot ang mga miyembro habang pinagmamasdan ang tagpong iyon. Ramdam nila ang sakit ng kanilang leader, lalo na't mukhang may nobya na si Gang Ryong. Ngunit laking gulat nila nang bigla raw tumawa ang kanilang leader. Napatingin silang lahat, sabik malaman kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit sa halip na kasiyahan, isang madilim at nakakakilabot na aura ang bumalot sa kanya. Galit na sinabi ng leader na nilandi raw siya ng baboy na iyon, pero heto't nakikipaglandian na sa iba. Nagkatinginan ang mga miyembro ng grupo, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ang kanilang leader, tila nawawala na sa katinoan. Sa galit, pinisil ng leader ang hawak niyang binocular hanggang sa mabasag ito. Sa gitna ng pagkabaliw, sinabi niyang, "Kaya nga dapat ginugutom palagi ang mga lalaki. Dapat pinapalamig ang pakikitungo sa kanila." Idinagdag pa niya na magdidisenyo siya ng espesyal para kay Gang Ryong, isang ataking kahit mga multo ay tatakbuhan. "Hintayin mo lang, baboy." Habang nagkakatinginan, napagdesisyonan na lang ng mga miyembro na umalis. Anila, kailangan na nating pakainin ang leader natin.